Sisimula na naman ang tag-ulan kaya mag-update tayo dito sa Rocks Garden Resort. Ayan ang mga bermuda at padadamihin ko yan sa buong harapan para hindi ako damong ng damo. Itong bulaklak na to maganda ito eh. Kulay green. Maganda siyang green. Ngayon ay papasok tayo dito sa loob. Yan ang tanglad. Mayroong mga mani, may masaluyot, tapos may luya. Ayan yung puno ng kakao. At hindi lang yan kakao, 14 na puno yan. Ang size ng lugar niya ay 2 by 4 sa gitna ng 128 square meters na lote. So, parang imposible ka makapagtanim ng 14 na puno sa 128 square meters. Pero yan, hindi lang yung mga puno, kundi paikot niyan, marami pang tanim. Ngayon, kapag inikot natin yung mga kahoy, ay makakita tayo ng kakao na galing na payatas. Merong avocado na violet, merong langka, merong kalamansi, merong bayabas na native, merong kamyas, merong rambutan, goyabano, bayabas na apple guava, merong pongkan, merong kakao galing tuburan, malunggay, avocado ulit na green na malalaki, at kalamansi. Sa ilalim niyan ay merong mga ubi, merong pako, mayroong pinya, may balanoy sa Ilocano, yung Pisano, no, sa Bisaya, sa Tagalog yun. Ngayon, kapag magsimula tayo sa gate, ay sa mga gilid ng lote, sa kapitbahay na yero, ang dingding, mayroong tanglad, mani, luya, mga gabi, at kamuting kahoy, alternate yan. Sa dingding na mataas na building ng kapitbahay, mayroong papaya, mayroong gabi, alternate din yun. At sa likuran nito ay mga ubi. Sa gilid ng mababang pader ng kapitbahay ay may ubi at saka gabi. Dalawang variety ito ng ubi, may violet at saka medyo hindi gaanong violet yung namubunga. Tapos merong gabi na ang dalawang variety din to, merong violet at saka puti. Itong puti ay galing ng sumuhi. Bandang dulo papunta sa pader, sa kalsada ay merong gabi at kamuting kahoy at saka lugbate. Yung pader sa harap, merong wild ampalaya, panghalo sa munggo, na mayroong malilit na bunga, pang lagay sa pakbit at paksiw. Sa labasa ay marami, pero nakagulay lang kami ng bulaklak noong tag-init. Ngayon tag-ulan, medyo lalong walang bulaklak. Yung parang tanglad na malapit dyan sa papaya ay citronella, actually yan. Galing yan dun sa malapit sa swimming pool kung saan nag-propose si Angelo ng kasal kay Angie. Mayroong sili at palaw. May saluyot at saka kamatis. Dami, no? Ang special garden para sa organic yung nasa gitna ay doon tinatambak yung mga nabubulok. Tapos pagka nabulok na at saka hahanguin, ilalagay doon sa mga laman. Ang open area ay mayroong 5 variety ng kamote. Mayroong puti ang dahon, green ang dahon, pero puti ang yellow ang laman. Tapos mayroong puti ang green ang dahon, pero puti ang bunga, galing Pangasinan. Medyo madilaw-dilaw siya, hindi siya ganong puti. Ganon din yung una. Pero
Iba lang yung sa sa galing Pangasinan. Iba yung dahon din niya. Pare silang green ang dahon. Merong kamote na kulay ubi na pula ang dahon. Merong kamote na galing sa repair shop na puti ang laman pero parang mapula na hibla-hibla yung dahon. May hiblang dahon. Tapos merong puting variety na puti din. Green ang dahon, puti ang laman. Tapos merong pula ang dahon, merong puti ang laman. Yan ang masasarap, maligat yung dalawang yan. First Samuel chapter 5. And when they arose early the next morning, there was Dagon fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. Teka muna. Tumalon tayo so ano pa to? Meron pa palang karugtong itong binasa mo kahapon. The death of Eli. Ito, tapusin natin ito. Mula sa verse 12. The man of Benjamin, 1 Samuel chapter 4 verse 12. Then the man of Benjamin ran from the battle line the same day and came to Shiloh, with his clothes torn and dirt on his head. Grabe description, Torn clothes and dirt on his head. Now when they came, there was Eli sitting on a seat by the wayside watching. For his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. When Eli heard the noise of the outcry, he said, "What does the sound of this tumult mean?" And the man came quickly and told Eli. Eli was 98 years old. Tanda na, 98 years old. Di ba sa unlaning ganun taon? And his eyes were so dim that he could not see. Nabasa ko dun sa kahapon sa Hindi ito YouTube. kape ha, kung baka timplahin mo. Nabasa ko sa YouTube, nakita ko sa YouTube, napanood ko sa YouTube. Yung yung mga kakainin mo para lumakas yung mata, lalo na kapag 60 and above na. Ano yan? Kasi parang talaga, parang hihina na talaga yung vision. Ngayon, ang kakain mo daw yung green na, Green na. yung green na Apple. prutas, yung green na apple, ay parang brown na, mahimulmul. Kiwi. Tapos yung mga, basta marami, 5 prutas yun Pero hindi na nabanggit carrots, so magiging carrots lang. Kamuti nga doon na orange, madalas sa yun, beta-carotene. Marami doon, may kamuting orange yung tanim. Then the man said to Eli, I am he who came from the battle, and I fled today from the battle line. And he said, what happened, my son? So the messenger answered and said, Israel has fled from the Philistines, and there has been a great slaughter among the people. Also your 2 sons, Hophni and Phinehas. Hindi pala Phinehas yun. Binasa natin kahapon, pinag-pronounce natin. Phinehas. Mabilis. Are dead, and the ark of God has been captured. And it happened when he made mention of the ark of God that Eli fell off the set backward by the side of the gate, and his neck was broken and died. For the man was old and heavy. Malaking tao pala si Eli. And he had judged Israel 40 years. It
ito na ikabod. Yung ano natin. Anong ibig sabihin ng ikabod? The glory Basta ganun. depart from Israel. Now his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, due to be delivered. And when she heard the news that the ark of God was captured, and that her father-in-law and his husband were dead, she bowed herself and gave birth, for her labor pains came upon her. And about the time of her death, the women who stood by her said to her, "Do not fear, for you have borne a son." But she did not answer.